Ito yung school ni Nathan na pangalawa guys. Ito yung pinapasukan niya ng 4 days. Nagkita kami ni Habi dito kanina. Sinundo niya sa isang school. Tapos yung bag niya kasi guys, nasa bahay yung isang bag niya na ginagamit niya dito. Andun yung lunch niya kasi kaya hinatid ko. Ayan, kasama ko si baby. Sabi ni Habi, magkita daw kami sa restaurant kasi magla-lunch out kami. Hindi na ako nagluto guys. Gustong gusto ko guys kapag autumn at saka winter may araw pa. Ayoko guys ng may snow. Sa una lang maganda yung snow, picture ganyan, tapos may experience mo. Pero kapag matagal ka na dito, ayaw mo na yung malamig. Ayan, so I'm so happy kasi it's sunny day today. Sky is blue, the sun is shining brightly. Naparaw si Habi guys, kaya daan muna tayo dito sa Carter's. Ayan, Carter's. Mamimili tayo ng pang-gift sa mga bata. Na yung anak ko, shopping muna tayo anak, pero matulog ka muna. Bye. Thank you for calling first. Dito na kami ni Ethan sa Golden Corral. Dito kami magla-lunch ni Habi. Hintayin ko lang siya guys. Ito yung mga napamili ko pang gift sa mga bata. Dito na si Habi. Pasok na kami. Na-miss ito ni Nathan, may pasok kasi. Ayun! Parang silang nakared ni Habi. Katulog na siya haba ng pila Nauna na si Habi nanguha ng pagkain niya kasi hindi naman pwedeng iwanan tong mga drinks namin dito. Kamahirap manguha ng pagkain kapag may daladalang mga drinks. It's already 1:40. Uwi pa kami ni Habi kasi may pasok siya ng 3 PM. Maliligo pa siya, tapos magagayak. Si Nathan naman, dadating siya ng 3:15, 3:26 pala. Pero minsan maaga yung bus ko. Ito na ang second batch. Ako naghatid guys kay Nathan. So ngayon punta ako guys sa Mercy kasi kung naalala nyo, sabi ko sa isang vlog ko magpapalab ako kasi mataas yung glucose ko. Ito yung isang school ni Nathan, daycare siya guys, so pumapasok siya dito every Thursday and Friday. Ako yung naghatid. Usually si daddy niya ang naghahatid. Pero ngayon ako yung naghatid kasi yung lab ko guys, fasting yun. It's already 8:15. Tara na guys. Naantok pa ako. Di kasi ako nagigising ng maaga. Usually ang gising ko guys, mga 9 na ganyan. Kumising ako kanina, 7:30. 7:43 pala. Nising ako ni Habi kasi may fasting lab ako. Dito ako sa Mercy. Tapos lang guys. Dadaan akong Walmart kasi wala kaming gatas sa bahay. Napakahalaga ng gatas guys sa bahay kasi lagi namin ginagamit sa tea. Hello po! Bagong ligo po ako. Niligoan ako ni Mami. Kasi papasok siya bukas. 23 hours ang shift niya.
Yan na guys yung mga napamili ko sa Carter's. Ay, Nathan. Halos mga ganyan lahat, guys. Pare-parehas eh. Ayan. Tapos, pants. Meron din isa. Parehas lang. Tapos ito, ganun din. Ibang kulay lang. Tapos may hood. And then, pants. Ito, partner. Ito, walang hood. Kung lang siya, long sleeve. Tapos, may partner siyang pants. Tapos, binilhan ko si Nathan ng ito, gloves. Mitten. Para sa winter. Dalawa yan. Then, ito naman, sweater. Sweater. Ganda ng, ang cute ng design niya din sa likod. Oh. Makapal. Ito lahat. May discount ako sa Carter, $10. Tapos, pag gamit mo yung credit card nila, times 2 yung points mo. So, meron akong another $10 na naman on my next purchase. Ayan. Ito lahat ang napamili ko. Gabi na guys, sunduin ko si Nathan. Nathan, here. Here, on the other side. Oh, your car seat is there? Okay, open. Daan muna kaming FM, Filipino Market. Hello, welcome. Hello, welcome. What's that? Ding dong? Okay, go, go. Here, come here. Here. Let's look for pansit. Which one? Pauwi na kami guys. Itong si Nathan, nanguha ng ice cream. Ayaw naman niya. Sa ako na ang kakain. So, ayun yung kinakain niya. What are you eating, Nathan? Show them. Chips? Yes. It's Nova. Oh, see? Nova. Okay. Let's go home now. Daddy's waiting for us. Okay? Say bye-bye. Hi guys, kamusta kayong lahat? Sa mga bago lang dito sa vlog ko, ako si Joanne Ruto. Nakatira kami dito sa US ng aking asawa na si Eliud Ruto kasama ng aming dalawang anak na si Nathan and Ethan. Dati guys, ang content ng aking vlog is all about cooking. Ngayon guys ay about kwento-kwento ng aking buhay because I wanted to be more diverse and more engaging to my viewers, okay? Pero isisingit ko pa rin guys yung aking cooking sa mga vlog ko guys. Kung mapapansin nyo guys, iba yung boses ko kasi may konti akong ubo guys at saka sipon, pero wala naman akong lagnat guys kasi nagpapalit yung panahon, ganyan, from autumn to winter, malapit na mag-winter guys. Most of the time, sobrang lamig na, saka ngayon uso ang mga allergies. Okay? Pero okay naman ako guys. Ganito talaga. Pag nanay, kailangan maging okay ka para sa mga anak mo and then para sa mga ganap dito sa bahay. Ayan. Kwento-kwento muna tayo guys. Tuloy natin yung kwento about sa aking buhay. Okay? Nung sinagot ko na sa hubby guys, unti-unti may mga nakikilala na akong mga Kenyans, mga kaibigan niya, napapaklose na rin ako sa iba, ganyan. Kasi kapag may mga gathering na i-invite ako ni hubby para mag-join sa kanila, okay? Later on, nalaman ko na lang guys na si hubby pala, isa siya sa mga may kaya sa kanila or isa siya sa may pera or mapera, okay? Kasi,
siya pala yung nalalapitan nila kapag halimbawa hindi pa nakapagpadala ng allowance yung mga parents ng kaibigan niya, ganyan. Tinutulungan niya guys, siya yung nagpapahiram ng pera sa kanila. Ayan, si Habi pala ay malaki ang kanyang puso. Ayan, kayo ha, malaki ang kanyang puso sa pagtulong sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang mga kaklase. Ayan, kahit hindi niya masyadong ka-close guys, tinutulungan niya. Ayan, ganyan si Habi guys. Kahit ngayon naman, alam naman ng mga taong nakakilala sa kanya, mga taong nakapaligid sa amin dito guys, talagang si Habi, maasahan mo yan, tumutulong talaga siya guys, financially wise, kahit yung katawan niya, ganyan, lakas niya guys, tinutulungan niya yung mga kakilala niya kahit hindi niya masyadong ka-close. Isa pa guys sa nalaman ko, kasi marami akong naririnig na kapag yung ganong lahi guys, sinesend sila ng bansa nila na mag-aral sa Pilipinas, ganyan, maybe through scholarship, ganyan. Hindi pala lahat guys sa kanila, kasi mayroon ding mga nag-aaral sa Pilipinas guys na pinag-aaral ng kanilang mga magulang, hindi dahil scholar sila guys. Katulad ni Habi, hindi naman siya scholar guys nung nag-aral siya sa Pilipinas. Ang nagpapaaral sa kanya nun ay yung mga parents niya. Ganon din yung mga kaibigan niya guys. Halos lahat ng mga kaibigan niya, ang nagpapaaral sa kanila ay yung mga magulang nila. So hindi totoo guys na halos lahat ng mga ibang lahi na nag-aaral sa Pilipinas ay scholar ng bansa nila. So hindi yun totoo guys. Okay? Ayan, ano pa yung mga nalaman ko? Hindi pala totoo guys in some point na yung sabi sa akin na kapag kamaikli yung buhok ay walang pera, mahirap, ganyan. Na yun yung batayan ng kanilang socio-economic status in life. Although guys, sa mga babae, sabihin natin na may katotohanan ng bahagya, kasi yung wig guys, yung buhok, may kamahalan yon. Syempre kapag ka maglalagay ka ng wig mo, ganyan, bibilhin nila yung buhok guys, mahal yon, okay? Pero at some point sa mga lalaki, ganyan, meron, hindi naman yun yung basihan guys kung may pera ka o wala, okay? So bukod sa mga naririnig ko noon guys na pera lang ang habol ko, kaya sinagot ko si Habi, ganyan. Sa mga hindi nakapanood ng aking mga previous vlog guys, sinabi ko noon na ako nga naglo-load ako doon. At saka si Habi naman guys, utang ng load. Ayan, utang siya ng utang ng load hanggang sa umaabot ng 500 yung kanyang utang. So ang alam ko talaga sa kanya guys noon ay wala siyang pera, mahirap talaga siya. Pero guys, hindi naman basehan ang socio-economic status in life yung yaman ng isang tao para mahalin mo siya, at hindi rin basehan guys yung kulay niya para mahalin mo siya, because every human being, regardless of their socio-economic status in life and their features, kung maitim man siya o maputi, okay, ay hindi ito ang basehan ng karapatan nila or yung entitlement nila to be loved, okay, and to love other people. Okay, ayan. So, hindi ko alam kung bakit mayroong mindset ang mga Pinoy nun na kapag ka puti guys, mapera. Kapag ka itim, mahirap. Kapag ka puti, gwapo. Kapag ka maitim, pangit. Negro, ita. Bakit kaya ganun guys? No? So, I think, sabi ko nga, kaya siguro ako naging asawa ni Habi, kasi I will be, you know, ito yung isa sa purpose ng buhay ko, na isa ito sa magiging, you know, what I mean, yung maging voice nila ako. Although I'm not saying na wala silang voice, but I will be one of them, okay, na magiging bosses nila. Maraming nagsasabi guys na mas mayaman pa ang Pilipinas kaysa sa Africa. Kaya sabi nila guys noon, kapag taga-Africa, mahihirap sila, okay? Pero guys, ang Africa ay isang kontinente, okay? Maraming mga bansa ang nasa Africa, katulad ng Nigeria, Uganda, Kenya, ganyan. Okay, so hindi mo siya ma-generalize guys na lahat ng mga nakatira sa Africa ay may hirap. Tingnan na lang natin guys sa Pilipinas. So ang Pilipinas ay kabilang sa third world country, no? So ibig sabihin mahirap ang Pilipinas. Pero kung tutuusin guys, may mga tao sa Pilipinas na mayayaman, katulad ni Manny Pacquiao, ayan, Rafi Tulfo, at iba pang mga entrepreneur, okay, Chinkitan, mga ganyan. So ganon din guys sa Africa. Halimbawa sa Kenya na lang guys,
marami ding mga mayayaman doon, katulad ng mga politicians, ganyan, mga businessman. Sa Kenya guys, isa ito sa mga pinupuntahan ng mga turista kasi andun yung mga wild animals, ganyan. Tapos ang Kenya, isa ito sa may pinakamalaking plantation ng sugarcane and tea. Ganyan. Na sila guys yung nagsusupply ng mga tea sa iba't ibang bansa sa mundo. Okay. So, guys, nung naging kami ni Habi, nalaman ko nga guys na may kaya pala sila. Ang kinukuha niya dati guys is HRDM or Human Resource Development Management. Kasi nga dapat sana siya yung magmamanage ng kanilang mga business. So, hindi ko alam guys, bago ko siya sagutin na malaki pala yung kanilang ari-arian, madami pala silang plantation. At that time guys, ekta-ektarya yung kanilang taniman ng tea, taniman ng sugarcane, ganyan. And may mga store sila. Ayan, hindi ko alam yun guys, okay, na marami pala silang trabahador, na umaabot guys yung kanilang mga employee, na hindi lang 100, more than 100, ganyan yung kanilang employee. So, hindi ko alam yun guys. Ayan, so yun yung mga nalaman ko noong naging kami ni Habi. Ito pa guys, yung isa sa mga nalaman ko noong naging kami ni Habi. Di ba nga guys, naglo-load ako, tapos utang siya ng utang ng load. Okay, so little did I know na si Habi pala ay tinetest niya ako. Okay, tinetest niya kung paano ako mag-handle ng pera. Kapag konti na lang yung puhunan ko, mapapagulong ko pa ba ito? Okay, kasi guys, yung 500 nung panahon na yun, pwede nang puhunan yun sa load, no? Pero inaabot niya hanggang 500 yung utang niya sa akin. But I've never stopped. Okay, tuloy-tuloy pa rin yung business ko nun guys sa pagdo-load, ganyan. So, iniisip niya guys nun, kung ito kaya yung magiging asawa ko, magaling siya mag-handle ng pera, okay, hindi siya magastos, may mga priorities siya sa buhay, parang ganyan. So, nun pala guys, ay tinetest pala ako ni Habi na kung ideal akong maging girlfriend, ganyan, at kung ideal ba akong maging asawa. Yun pala, sinabi niya sa akin, kaya pala utang siya ng utang ng load noon. Tinitingnan niya kung kaya ko pang pagulungin or ititigil ko ba yung business ko guys as a student. Ayan, okay. Pero, sorry na lang siya. Ayan, magaling ako mag-budget. Yun guys, yung mga nalaman ko, few months after ko siyang sagutin. Nagluluto ko ngayon guys ng pansit. Ayan. Unahan na natin magluto ng pansit bago magpasko. Ang masarap na sa Pasko guys, mga salad. Char. Kasi yung mga salad guys, minsan lang naman yun eh. Ang mga special occasion. Itong pansit kasi, pwede mong lutuin anytime, any day. Mahal kasi ang salad guys. Ito ang sahog. Ayan, ang lalaki ng hiwa. Ito ang pasta.